O kung handa na kayo, pwede na tayong tumayo. Mag-practice tayong pumalakpak sa may taas. Mag-practice tayong tumalon. Stretching, stretching. Baka bigla ang ating mga katawan. Sige tayo magpuli sa Panginoon. Sing oh, oh, sing oh, 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 oh. You turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, 'cause I have joy. Oh, you took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Oh, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never live. So I will praise You with gladness, for You are good. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagiging matagumpay sa iyong mga anak. Come on, let's sing. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Oh, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. Tayo maging malaya tayo ay maging masaya sa pagpupuri sa Panginoon ngayong umaga. I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. Are you ready to dance for Jesus? Come on, this is the party. The holy and pleasing and acceptable sa harap ng Diyos. You took my sadness into gladness. You took my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout for joy. You took my sadness into gladness. You took my sorrow into joy. Now I'm singing and I'm dancing and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never live. So I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never live. I will praise You with gladness, for You are good. Come on, tell the Lord, Lord, You are good. Lord, You are good. You are good. Come on, let's praise the name of Jesus. We give You praise, we give You honor, for You deserve it all, our Lord Jesus Christ. Maghari ka sa umagang ito. Hallelujah. Oh, the King broke chains out of me. Your love has set me free. Now all I can do is dance. Oh,
today. Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil sobrang good niya. Yung breakthrough natin, hindi lang siya one time, big time. But it is a series of breakthrough in our lives. The Lord knows, Jesus had said, in this world we're gonna have tribulations. And therefore, we need deliverance. We need breakthrough. And because our God is just so good, hindi niya to wini-withhold sa atin. Come on, let's thank the Lord for what He has done sa isang buong linggo. Tinakot tayo ng kaaway, pero nandito tayo ngayon. Nagpupuri sa Panginoon. May pagtitiwala, pananampalataya that God is really in control. That God loves us. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan. His perfect love casts out all kinds of fear. And the Lord is telling us once again as a church, let us not be afraid. Let us not be dismayed. I am the Lord. I will help you. I will deliver you from any form of fear. Father, continue to minister to your people. Come on, Joy of Faith family, acknowledge what the Lord has done. Open your lips of thanksgiving. Open that lips of a gratitude. Give a gratitude utterance, prayer para sa Panginoon sa umagang ito. If you want to speak in tongues, you are free. Right now, anything can happen. Right here, everything can change. Come on, declare. It is time. Cast all your cares upon Him. Right here, right now, no fear. Don't fret, just run into His presence. Just know He's got every single tear. Be cleansed by the holy rain of Jesus. Right here, right now, no fear. Just turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes to the Maker of all things. Oh, turn your eyes upon Jesus. Right here, right now, no fear. Right here, right now, no fear. We are receiving it, God. We are receiving fresh strength and confidence from you. Take heart, His name is your defender. Be glad and know that He is God. Don't wait, just run into His presence. Right here, right now, no fear. Just
thoughts of arguments is lifting up, surrendering it all up to you, God. Let's sing. Fear not, for He is good, for you are good. Fear not, for He is kind. Just look to the Savior, for He has overcome it all. Fear not, for He is good. Say, fear not, for He is good. Fear not, for He is kind. Fear for He has overcome it all. Fear not, for He is good. Just turn your eyes on Jesus. We fix our eyes in adoration into your holy face, our Lord Jesus Christ. Our confidence, oh God. Turn your eyes on Jesus, right here, right now, no fear. Just turn your eyes upon Jesus. Come on, visualize the cross this morning. What the Lord had already overcome in the cross by the blood of Jesus. It's already been won and conquered for you and for me, for this church. Come on, receive right here, right now. Right here, right now, no fear. Fear not, for He is good. Come on, declare with your lips. Fear not, for He is good. Just look to the sun and witness what the Lord can do. For He has overcome it all. Fear not, for He is good. For the last time, come on, let's declare. Fear not, for He is good. He works all things for your good. Fear not, for He is good. If you will just hear His voice, it's so clear. Just look to the Savior, for He has overcome it all. Fear not, for He is good. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, for what you had done already on the cross for us and for reminding us of who we are in you. Lord, salamat dahil yung goodness mo, ito yung nagpatawid sa amin sa isang buong linggo. And I know that this same God, the same love will really continue to cast out all our fears and will sustain us for a coming days and weeks, Panginoon, na haharapin namin. Father, sa gitna ng bagyong ito, gusto po namin ipagkatiwala ang aming buhay sa iyo. Gusto po namin isurrender sa iyo lahat ng worries and anxiousness na meron kami sa aming heart. Lord, equip on the peace, Lord God, that passeth all understanding. Continue to cover it, Lord God, sa iyo pong mga people so that, Lord, we will be sustained sa umagang ito, sa buong isang linggo na ito na malakas, oh God. Lord, ihanda mo patuloy yung aming puso sa breakthrough na inihanda mo para sa amin ngayong umagang ito. Nawa po, Panginoon, ikaw ay naming nalugod sa aming pagpupulit pagsamba. Sa iyo po namin muli, maingat na pinabalik lahat ng papuri, lahat ng pagsasalamat, lahat ng pag-ibig, Lord God, sa umagang ito. In Jesus' name, we pray these things. Amen and amen. Come on, let's clap for Jesus. Sa pong high five sa katabi, pwede tayong umupo. Thank you, Lord. Let's call and welcome. Sino pa i-call?
Wait lang daw po. Baka meron pa tayong kapatid sa labas. Pwede po nating papasukin. Welcome po sa ating midweek, hindi pala midweek, Sunday service. Maulang umaga, bumabagyong umaga po para sa bawat isa sa atin. Sa mga team online, what's up sa inyo mga kaibigan? Pakishare, subscribe naman po, pakishare naman po ng live stream natin. Delayed telecast po kami kasi wala po tayong internet, na-apektuhan po yung internet natin because of the typhoon. But I hope that all is well sa ating mga kapatid. Tinatawagan natin si Kyle. Si Kuya, ikaw na lang. Sino po? Gusto niyo bang makita si Kyle? Ayun. Magpatapa-topic daw po yung mga pastor. Pero alam niyo na kung anong susunod natin gagawin, di ba? Sinong handang magkaloob para sa Panginoon? Gusto nyo lang tumalon-talon pero ayaw natin magkaloob no? Grabe po, sabi sa Bible. Alalahanin natin to. Sabi sa Bible, may pangalang Isaac. Kilala nyo si Isaac? Si Isaac. Batang-batang Isaac. Nagkaroon ng tagutom. Nagkaroon ng hikahos. Sino dito merong pinagdadaanan sa aspeto ng pananalapi? Ang yaman na talaga ng joy of faith, di natin kailangan. Ano? Walang nagtaas ng kamay. Hallelujah, palakpakan natin si Lord. Palitan natin yung message. Ulitin natin. Sino po? Sa totoo lang. No? Meron pong pinagdadaanan na hikahos. Maganda ba yung Tagalog na yun? May pinagdadaanan, may tagtuyot. Lalo na ngayon, no, bumagyo. Sino dito yung hindi pinapasok sa trabaho? Hindi pinapasok sa school? So, ibig sabihin, walang bayad, walang kita sa negosyo, sa mga estudyante, walang baon. Very blessed naman nung kabataan na na kahit walang pasok, may allowance. Sana all. Pero sino pong nagtitiwala sa Panginoon sa umagang ito? Sino pong pinatunayan ng Lord? Pinatunayan ng Lord, ha? Meron po tayong kapatid. Feeling ko magte-testimony na lang siya. Ako na lang magte-testimony para sa kanya. Ang sabi niya, Ate Blessa, because of what has been preached last Sunday, sino po dito na overcome na ang fear? Amen? Grabe, ang kanyang pananampalataya, the Lord can do supernatural in 6 days. Amen. Meron siyang Judith. Sino po may Judith dito? Nagaling kay Bill. Magpartner yan may forever kay Bill at saka kay Judith. Amen. So meron siyang Judith ng Saturday. Kaya lang Monday, Sunday, wala siya kahit magkano. Pero ang meron lang siya pagtitiwala sa Diyos. Amen! Sino po dito merong pagtitiwala sa Diyos sa umagang ito? Doon lang ang pinanghawakan niya lang. Nirenew niya ang kanyang mind. Matatakot ba ako o magtitiwala ako? Pwede mo bang sabihin sa katabi mo yun? Matatakot ka ba? O magtitiwala ka? Kung matatakot ka, parang sinasabi sa Bible, parang kang walang kinikilalang God. Pero kung magtitiwala ka, grabe, mukhang merong kilala kang God. Amen. At yun po ang kanyang naging testimonya. Hindi pa natatapos ang Friday. Alam mo yung tatakutin ka ng devil? No, Friday, nagme-message siya sa akin, natutuliro na naman ang aking isip. Napapagod na naman ang aking isip. Nakarating na naman siya ng Pluto. Nakarating na naman siya ng Jupiter. Ibig sabihin po na nag-overthink. Diba? Kulang na lang daw ng mga ilang libo ang kanyang Judith, pambayad sa kanyang Judith. So natakot. Sino po may pinagdadaan ng ganon? Yung pinapractice mo naman yung faith mo, kaya lang biglang tatakutin ka. So biglang nag-waver ang iyong konting faith. Amen. Buti na lang ang Lord, kahit maliit na faith, kaya niyang itawid. Amen. With little faith, you can walk on water. With little faith, you can move mountains. Amen. And with that little faith ng ating kapatid, grabe.
di pa tapos ang Friday. Supernaturally, the Lord moved. And I want to give emphasis on how the Lord had moved. Hindi siya nagpadala ng eagle na may hawak, may tuka na mga salapi, amen? Hindi siya nagpadala ng mga palaka, na pagbukas mo ng palaka, uy, may ginto. Ilang ganon. Alam niyo, anong ginamit ng Panginoon para pagpalain ang ating kapatid? Sabi mo, tignan mo rin yung kamay mo. Kanya-kanyang kamay. Kung ano ang meron kayo nang gagamitin ng Panginoon. Amen. From the work of that hand, the Lord can move mountains. Amen. Mountains of Judith na mula kay Bill. Sa pagmamahal ni Bill, sobrang mahal ni Bill si Judith. Ang laki ng kanyang pag-ibig. ang mahal ng mga bills. Amen. So sa atin po, sa umagang ito, same question. Are you gonna be in fear for this whole week? Na hindi mo ma-enjoy ang buhay kasi lagi kang takot, lagi kang anxious, or you're gonna experience joy in this week because you choose to have faith in the Lord. Amen. Amen. Pwede nating pagkalooban. Si Isaac, bumalik kay Isaac. Si Isaac, nung oras na taggutom, sa oras na walang pwedeng pagtaniman, doon niya piniling magtanim. At sa kanyang pagtatanim, siya ay nag-harvest ng mas marami pa kaysa nung hina-harvest niya sa season of harvest. Even in your season of famine, the Lord can give you great harvest. Say amen. Yung mga nag-amen lang, Lord, say amen. Yan! Lord, gusto namin yan. Sige po tayo manalangin sa Panginoon. Lord, we want great harvest. We want supernatural blessing, Panginoon, that would perform in our lives, na truly, Panginoon, ang magbibigay ng credit ay ikaw lang, Panginoon, mag-glorify ay ikaw lang, kasi beyond na ito sa aming skills, beyond na ito sa aming mga kakayanan, Panginoon, beyond na ito sa mga kinikita namin, na inaasahan na namin on a weekly basis. But Lord, salamat because you are that supernatural God that could allow supernatural things to happen in our lives. Lord, let the spiritual gifts and the spiritual blessings, Panginoon, fall upon this church, fall upon your people this morning. We honor you with our gifts. In Jesus' name we pray these things. Amen and amen. Maging malaya tayo sa pagkakaloob sa Panginoon. Turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I found, and I have joy. Oh, you took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Oh, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise. He is good. Let's welcome our senior pastor, Pastor Emmy Paradas. Yo, magandang umaga po. Napakasarap magpuri sa Lord. Ang mga disciples na totoo, hindi takot sa ulan. Amen. At saka, wala naman kayong gagawin siguro sa bahay. It's Sunday. Bukod sa family day, mas maganda yung family day nandito. Okay, sabi nga, let us go to the house of the Lord. Amen. Okay, so yung mga napigilan ng ulan, wala pa naman, delayed telecast tayo ngayong umaga. Intayin na lang. Okay, marami siguro, no, kasi yung mga tagapanghapon. Pero nasabihan naman yung iba, yung ibang kabataan. At any rate, we want all of us to be safe after lunch. Kasi baka mamaya yung hapon mahirap nang umuwi pag ginabi tayo. Okay, so announcement agad, there will be no classes sa church. Wala ding classes. So no SOL today, no live class. Ay, masaya sila. Pero wag magbulakbol yung people, okay? Diretso tayo sa bahay, tama? Ayan, okay. Pero kung nami-miss nyo yung grupo ninyo, mamaya naman kahit papaano, you can meet your groups. Okay. So may announcement po ako sa last Sunday. Last Sunday na ba, tama?
this coming Sunday, no, we will conclude yung pinag-uusapan po natin about deliverance. So ano yung pwede natin gawin? Sino po sa inyo dito ang merong una na yon? Kasi kanina hindi nakapag-prepare yung naka-assign. Tatayo na sana ako. The Lord had brought me to Deuteronomy chapter 18, verse 2. Ito po, it talks about borrowing. Sa Tagalog, hiram. Wag na lang utang. Ay, nasabi ko rin, hiram. Okay? Alam nyo po ba, sabihin nyo, hindi masyado. Alam nyo po ba na yung pagbaborrow, sabihin natin Pilipino naman po tayo, nakakaunawa tayo, yung utang po ay hindi kalooban ng Panginoon. But, sabihin natin, lalo na may teachers ba dito? Biruan namin to pagka nag-seminar, yung mga teachers daw, laging punta ng London. Loan dito, loan doon. Yan. Mahilig sa loan, okay? Yung bang hindi mo yung katulad ng sinabi ni Kuya, hindi po tayo, tapos na po offering, pero gusto lang ko lang sundan yung gagawin natin sa Sunday. Ni Kuya, pangalan nito, Nathan, yung PDP laban, yung hanggang ngayon ba talagang Pecha di Peligro laban? No, hanggang yun, yung pa rin ang pinaglalaban natin, dapat hindi na. Dapat ang pinaglalaban natin, we buy things in cash. Wow! Hindi yung, ay, bibili ako ng bagong cellphone. Kaya ko yun, mga ilang days, ilang months lang yun sa sweldo ko. Kaya pagdating ng sweldo, kulang-kulang na. Tapos hindi pa nagka-cut off, yung next cut off, ubos na. Okay? And dito po sa church, pinapangaral po natin yung hanggat maaari, we enjoy the blessings of the Lord. Sino nag-enjoy pa sa kanilang mga sweldo? Yung hindi pa ubos, yung mga testimony ng ating mga young people, mga young pro, no? Hindi pa ubos yung sweldo mo nung yung katapusan, magsisweldo na naman ng 15. Wow, grabe. Di ba masaya yon? Now, this is what we want you to do. Ako din po gagawin ko to. Kung meron akong utang, kahit magkano, kahit maliit, kahit malaki, gusto ko pong isulat nyo. Hindi natin titignan yun, hindi tayo magtitinginan, okay? Isulat nyo po yon at kailangan na po nating ma-deliver. Actually, this week, pag-pray po ninyo yon, no? Alam ko, marami dito inaaswang pagdating ng gabi. Ano mo yun, napapaginipan nyo yung mga pinag-utaka-utangan nyo. Masakit, di ba? Kaya aswang po yan, yung pangungutang. Kaya gusto natin makalaya tayo doon. Okay? So ano pa po ang pwede natin dalhin? Lahat ng wallet ninyo na dati may laman, pero ngayon hindi nyo na ginagamit kasi wala nang laman. Dalhin nyo po on Sunday. Hello? You know, in response to the Lord's commandment, now, as we give tithes, yun ang pangako niya, He will throw open the windows of heaven. Grabe po, kung tayo po ay naniniwala na may kapangyarihan ng salita ng Diyos, it's time na gawin po natin yung dapat nating gawin. Sino magdadala ng maraming pitaka? Na dati, sarap-sarap dalhin kasi may laman, ano? Ngayon, wala nang laman, dyan ka na lang. Para bang babalikan na lang kita kapag meron na akong ilalagay sa iyo. O kaya yung iba, hindi na daw uso. Ano lang ginagawa? Mga cards na lang, mga ATM na lang. No, I don't bring cash. Mga ganyan ba? Oo. Pero ganun din, yung iba mga ATM, yung iba pati yung, ang tawag doon, yung natitira. Maintaining balance, ay wala na rin. Grabe. No, ang dami kong ATM. Nakakatuwa yung mga wallet nung araw, ang daming cards. Pag tinignan mo naman, ay, meron siyang credit card, meron mga ganito. Tapos yung mga ATM niya, display na lang. Kasi pati maintaining balance, wala na. Hindi po yun kalooban ng Panginoon. Okay? We will turn this world upside down. Kasi tayo po ay, anong tawag sa atin? Display center. No, kung dinidisplay natin yung pagiging Kristo ni Jesus, kailangan makita yung totoo na maganda. Marami po tayong dapat pang ma-deliver. Nung first day, sabi ni Pastor Lou, oras na. Oras na po para sa maraming aspeto ng buhay natin ay ma-deliver na po tayo. Sa handa lang po tayo, hindi lang sa aspeto ng pananalapi. Sa lahat po, lalong higit, yung mga relational problem, yung mga pinapractice mo pa hanggang ngayon, uukil-kilin. Uukil-kulin talaga ng Lord yan, ng Holy Spirit. Hanggat meron pang dapat at may natitira pa, ipapakita ng Panginoon yan.
Okay, so malapit na po yung ating conclusion, but this morning, hayaan nyo na matuto pa tayo. This is something very important po sa buhay ng mga Kristiyano, itong topic natin ngayong umaga. Tawagin na po natin ating tagapagsalita. Let's welcome ang bunso. Hindi ka pala bunso, Joy of Faith pala. Corsino the Third. Okay, God bless you na. Thank you po, Pastora. Ayan, good morning po sa ating lahat. No, gabi. Excited po ba tayo? No? Pwede nyo ba tingnan niya yung katabi? Ayan, palakpakan mo naman yan. No? Ibang level yan. No? Although, alam naman natin, syempre sabi nga, we should not take the risk yung ating security. No? Yung ating safety sa pagbiyahe kasi nga maulan. Pero hindi nagpapatalo yung katabi mo. Nandito yan. Amen? So, hindi lahat kaya yan. So, palakpakan mo lang yung katabi mo. Amen? And bago tayo magsimula, hayaan nyo na tayo muna yung manalangin. Sige po, tayo pumikit at manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, kami po patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. God, thank you for this opportunity na muli kami inyong ginather, Lord, bagamat hindi maganda ang weather, Panginoon, pero naniniwala kami na worth it yung pagpunta namin ngayon sa araw na ito, Lord. May you bless the hearts of everyone here, Panginoon. Even ako po na mag-share ng inyong word, Panginoon. Tulungan niyo ko, Lord, na ma-deliver ko ng maayos ang inyong pong mensahe sa umagang ito, Panginoon. And even you give me courage, Lord, to share and to speak, Panginoon, kung ano yung gusto mong i-share para sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa inyo po lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ayan, tayo po yung magsisimula na, no? So na this day, napakaganda po ng ating pag-uusapan, no? Kasi yung ating pag-uusapan is yung tinatawag na offense. Yan. Natutuwa ako kasi kahapon sa dawn prayer ng mga young pro, may confirmation agad. No? God bless you, Kuya Ronel, sa shinare mo. Sabi ko, Nel, chinat ko siya, Brad, sinilip mo ba yung outline ko? Kasi one spirit kami, no? Eh, nakakatuwa dahil itong sa month of deliverance, sabi nga ng ating Pastora Emmy, may tinuturo sa atin ng Panginoon. Amen? And itong bagay na ito, napaka-importante nito, especially sa ating mga Kristiyano, yung word na offense. Tignan mo yung katabi mo. Ayan, na-offend ka na ba niyan? No? Ay, nako, pastor. O, kami kanina mag-asawa. Kayo may mag-asawa in the morning. Meron kasi kami mga bagay na nakalimutan sa pagmamadali. Ayan. So, natetest tayo lahat, no? So, yung katabi mo, niniwala ko siguro somehow, no, baka meron bang somewhen na word, no? Niniwala ko baka na-offend na natin yung ating mga katabi, no? How about our leaders? Yan. Nakikita nyo ba ang cell leader nyo ngayon? No? Na-offend na ba kayo ng cell leader nyo? Yan, no? How about our pastor? Yan. Na-offend na ba kayo ng ating mga pastor? Yeah, so ngayon pag-uusapan natin yan. No? Andiyan na po ba yung title natin, Tech Team nyo? So, Deliverance from the Trap of Offense. Yan, napaka-importante ng pag-uusapan natin ngayon. So, if you have your Bibles, medyo mahaba ito. Pasabi ni Pastora, ito doon na daw natin eh. So, baka mga 2 hours na daw, Pastora. Joke lang po. And so, kung kayo pa may Bible, kindly open it po sa John chapter 6. Alam nyo po, ang word na offense sa Bible, laging may kapatid yan. No? Ano yung kapatid ng offense? Sabihin nyo, pagtalikod. Yan. So, sa Bible, meron ng story about sa offense, no? And kung kayo ay may Bible, open nyo sa John chapter 6, verse 66. Yan. Ito ay 666. Sabi na, kung siguro may mga kasabayan ako dito nag-mentoring before, itong verse na ito, sabi, ito daw yung mga verse ng mga backslider. Nakakatakot naman to, 666, no? Ano pong sabi diyan? Sabay-sabay po tayo, John chapter 6, verse 66. Sige po, basahin po natin. Ayan, grabe, no? Sabi diyan, from that time, many, sabihin niyo po, many. Alam niyo po, sa Bible, hindi lang po 12 disciples ang meron si Jesus Christ. Meron siyang 72. Tama po ba, Pastora? 72 overall. Dinivide niya yun sa by groups pa nga nung pair, di ba? Sa devotion natin, nagpalaya sila. So itong verse na to, yung pinaka-ultimatum, bibigyan natin yan ng backstory ngayon. So sundan niyo po ako sa verse 41. Mag-start po tayo sa verse 41. Please bear with me, medyo mahaba itong verse na to, pero kailangan kasi natin siyang himayin, no? Sige po, Tech Team, sabayan nyo na lang po ako. Verse 41, ang sabi po dito, at this, the Jews, there began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. Verse 42, they said, it is not Jesus, the son of Joseph,
whose father and mother we know. How can he now say, I came down from heaven? Ayan. So nung time na to, may sinare si Jesus about sa bread of life or siya daw yung bread na nanggaling sa heaven. Napapuzzled out sila ngayon. Di ba siya yung yung siguro kung may paraphrase ba yan, galing Nazarene yan. Sabi, walang magandang nanggagaling sa Nazarene, no? Pero bakit ganun? Di ba siya yung anak ni Joseph, yung carpenter? Yan, nagkakaroon sila ng mga murmuring, no? Verse 43, sabi ni Jesus Christ, "Stop grumbling among yourselves," Jesus answered. "No one can come to me unless the Father who sent me draws them. And I will raise them up at the last day." Verse 45, "It is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who has heard the Father and learned from Him comes to me." Verse 46, "No one has seen the Father except the one who is from God. Only He has seen the Father. Very truly, I tell you, the one who believes has eternal life." Verse 48, "I am the bread of life." Ayun na, nagtuturo. Medyo pabigat na tayo ng pabigat. No? Verse 49, "Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die." Verse 51, "I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world." So itong verse 41 na to, medyo si Lord nagdidig deeper na, medyo lumalalim na ang kanyang mga sinishare. Sabi niya, yung katawan daw niya ay pagkain, no? Ito daw ay the life of the world. Verse 52, "Then the Jews began and to argue sharply among themselves." Grabe, no? Argue sharply. Sabi yan, "How can this man give us his flesh to eat?" Verse 53, "Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man," naku, dinagdugan pa ni Jesus Christ, "and drink His blood, you have no life in you." Grabe. So kung tayo, isipin natin, tayo yung disciples ni Jesus Christ, maringgan natin si Jesus Christ sa mga ganitong words, no? Ano daw? No, sabi ni Jesus, kainin daw natin siya. Inumin daw natin yung dugo. Ano ba si Lord, no? Ano ba sabi siguro yung mga disciple ni Jesus Christ? What happened, Jesus? Ano? Vampire ba? Vampire ba si Lord? Sabi, ano daw, kainin daw natin. Ako, parang medyo mabigat ito, no? So sabi sa verse, dinugtungan pa ni Jesus Christ, sabi sa 54, sa 55, "For my flesh is real food," nako po, no? "And my blood is real drink." Nako, ang kanya daw katawan ay tunay na pagkain at ang kanya daw dugo ay tunay na inumin. Verse 56, "Whoever eats my flesh," ayaw tumigil ni Jesus Christ, no? "Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me." Verse 58, "This is the bread that came down from heaven. Your ancestors ate manna and died, but whoever feeds on this bread will live forever." Verse 59, "And he said this while teaching in the synagogue in Capernaum." And verse 60 and verse 61, ito po yung ating pinaka-main verse po, no? Sa oras po na ito. Ang sabi diyan, "On hearing it, many of his disciples said, 'This is a hard teaching. Who can accept it?'" No? Kumbaga sa atin, parang ang hirap ng tinuro ni pastor ngayong Sunday. Parang yung tinuro ni sa leader, parang medyo hindi ko masyado naintindihan. Sino makakaintindi nito? And verse 61, ang sabi ni Jesus Christ, aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, "Does this offend you?" No, sabihin sa katabi mo, "Does this offend you?" Dumating na ba sa punto ng ating Christian life na nung tayo ay umattend sa cell group, nung tayo umattend sa Sunday service, dumating na ba yung time na na-offend tayo? Siguro na po maraming beses na. Kasi anak po ako ng pastor So mula pa lang nung bata, natidinggan ko yung message ni Pastor Boy, ang Pastora Emmy natin. Even ngayon, mga pastor, masakit po talaga. Sabi nga ang salita ng Diyos ay mas matalas pa sa espadang magkabilang talim. No, kaya pag talagang na-burst ka ni Jesus Christ, ay talaga, masasaktan ka talaga. Imaginein mo si Jesus Christ sabi kay Peter, "Get behind me, Satan." Grabe, no? Ikaw disciple ka ni Lord, sabihan ka ng ganun, Satan ka daw. No, medyo masakit talaga yan, no? So pag-usapan natin to, no, sabi yan, "Does this offend you?" Verse 62, "Then what if you see the Son of Man ascend to where he was before?
The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The word I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Verse 64, yet there are some of you who do not believe. For some had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. He went to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them. And verse 66, kanina po na-mention natin kanina, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Ito yung nakakalungkot na part. Hindi lang po kalahati. From 72, naging ilan? 12 na lang ang natira. So imagine, ilan po yung tumalikod kay Kristo after they have heard this message from the Lord. No? So talaga, kaya sabi ko kanina, tayong mga Kristiyano, medyo mahirap. Medyo kailangan natin pagtuunan ng pansin itong word na offense. Kasi laging katabi or kapatid ng offense is yung backsliding po. Amen? Kaya hindi ko pala na-share kanina, sabi mo ulit sa katabi mo, everyone that is exposed can no longer hold you. Isa pa, everyone that is exposed can no longer hold you. Ibig sabihin, ang mga bagay na sinisiwalat natin ngayon, hindi na tayo pwedeng bihagin ito. Amen? So ito, pag-usapan natin itong offense na to, nang sa ganon, hindi na tayo mabihag ng offense. Amen? So verse, sabi po dito, diretso po tayo, hindi pa po tayo, boss. No, basa lang, sabi nga niya, basa, ayan. Verse 67, you do not want to live too, do you? Sabi ni Jesus Christ at 12. Verse 68, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe, to know that you are the Holy One of God. Verse 70, then Jesus replied, have I not chosen you, the 12, yet one of you is devil. Grabe, devil, no? Sa verse 71, he meant Judas, the son of Simon Iscariot, who, though one of the 12 was later to betray him. Ayan. So napakahaba po ng binasa po natin this morning. But I just want to emphasize po kung saan po nanggaling yung sa verse 66, bakit may mga tumalikod sa Panginoon. Amen? Sabi ko dito, ang title natin, Deliverance from the Trap of Offense. Alam niyo po, is sa New Testament, yung word na ginamit dyan, tama po ba, Pastora Bless, ang basa dito, no? It's a Greek word, ibig sabihin po, skandalon. Yan, tama po ba yun? Skandalon, yan. Ibig sabihin po ng skandalon sa Greek is a trap. Sabi mo sa mo, trap. No, may trap pala sa offense, no? At saka yung word na stumbling block. Pag sinabi pong stumbling block, ito po yung, natalisod na po ba kayo? Natapilok na po ba kayo? Yan. So yun po ibig sabihin ng stumbling block. Ang offense pala ay parang trap or yung tinatawag na stumbling block. Pwede tayong matisod. So siguro pag narinig nyo na yun before, ako po, lumaki na po ako sa church, sa Joy of Faith. Ilang beses ko po na-encounter yung word na yan. Nakakatisod, no? Grabe naman si brother, natisod ako. Grabe naman si pastor, natisod ako. So ano pala siya, no? Literally pala, when we say the word offense, it means skandalon, a stumbling block. So ibig sabihin po mga kapatid, the word offense is a trap. Trap po saan? To fall away, shut down, or walk out instead of growing deeper. Kapag po tayo hindi maingat, pag hindi natin nagabayan ang sarili natin dyan sa word na offense, nahahadlangan po nito yung ating pag-grow. Amen? So, ngayon po pag-usapan natin, ano ba itong mga traps of offense, no? Kasi si Jesus Christ, hindi po siya, ano bang tawag dyan? Hindi niya iniiwasan na mag-offend. Sometimes yung word nga ni Jesus Christ, sinasadya niya talaga, no, mang real talk. So, sa umagang ito, minsan, baka may marinig din tayo ng mga real talk. No? So let's hold to ourselves and let's brace ourselves. No? So ngayon po, pag-usapan natin ano itong mga traps of offense. Number 1, kung kayo po ay may notebook, sulat po natin to, the trap of misunderstanding. Ayan. Ang offense pala, merong trap of misunderstanding. This is a hard saying, sabi dyan sa John verse 16, no? Who can understand it? Nung time na to, ang mga tao or yung mga disciples ni Jesus Christ, no offense sila. No, hindi dahil sa sinabi ni Jesus Christ, no offense sila kasi hindi nila naintindihan. How many times in our lives na dumating yung punto na to na, ano daw? Parang, saan nanggagaling si leader? Saan nanggagaling si pastor? Hindi ko naiintindihan, no? So, parang may ganito silang feeling. So, meron siguro, magbigay ako na example. Sino dito ang mga cell member? Lahat tayo cell member, amen? Kahit kaming primary 12, cell member kami na aming Pastora Emmy. No, so dumating na ba yung time na hindi natin naiintindihan?
Ano yung tinuturo sa atin ng cell leader natin? Cell leader, bakit ganun? Bakit kailangan pa namin gawin yan? Di ba pwede Sunday na lang? No? Ba't kailangan pa namin mag-attend ng live class? Ba't kailangan pa namin mag-process? Ba't kailangan pang mag-devotion? No? So yung mga bagay na to, nung time na to, sila, yung mga disciples ni Lord, na-offend sila kasi hindi nila maintindihan. No? So ang trap na nilagay ko po dyan, offense comes when we reject what we don't comprehend instead of seeking clarity. So for us to understand yung offense, bakit tayo na-offend kasi hindi natin naintindihan, sometimes we just need to ask. Sabi mo sa katay mo, magtanong ka lang. Yeah. Pag may bagay tayo hindi naiintindihan, wag natin i-reject agad. No, minsan kasi pag nakadinig tayo ng word na hindi natin naiintindihan, ayaw ko niyan, no? Ayaw ko niyan. No? So pagka ganoon, hindi na tayo nalilinawan. So let's try to ask people, especially our cell leaders, our pastors. Pastor, sabi ng cell leader ko, ganito daw. No, hindi ko naiintindihan. Ano po kaya ibig sabihin niyan? Yan. So yan po yung trap, no? And also, we have lesson dyan, na nilagay ako dyan. Just because it's hard or difficult to understand, doesn't mean it's wrong. Amen? Hindi ibig sabihin, mahirap intindihin, mali na po. No, sometimes kailangan lang natin i-meditate ang word ni Lord. Kailangan lang natin ang guidance ng ating mga cell leader, ng ating mga pastor, para mas maunawaan natin. Amen? So yun po yung number 1, trap of misunderstanding. Number 2, trap of fleshly thinking. Yan. Yung fleshly po na nandito, ibig sabihin po yan yung physical. No, meron kasing yung mental talaga. Ito, literal, physical na pag-iisip. No? Ang sabi po dyan sa verse 63, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. Ayan, no? Kasi nung time na to, si Jesus Christ, nag-i-speak siya, not literally. But then again, yung kanyang mga disciples, they interpret it. Yan, meron sila yan, yung tinatawag na fleshly thinking. They interpret the word of God literal. So ano pa si Jesus Christ? Gusto ata tayong gawing vampire, no? Gusto ata tayong, gusto niya kainin natin siya, no? What happened, Jesus? Talagang mamiwindang kay, inumin daw natin ang kanyang dugo. No? So literally, ganun yung pagkaka-understand nila. But then again, sabi nga, may trap kasi yung offense. We should not interpret it literally, but we should interpret it spiritually. Sabi mo sa katabi mo, spiritually. Whenever there are leader here in front, o kaya sa mga cell leaders natin pag nagsisell, let's not interpret the word literal. Huwag natin masyadong gawing literal yung tinuturo sa atin. Isipin muna natin maigi, bakit kaya nasabi ni cell leader yon? Ano kaya yung meaning behind it? No, naalala ko si Pastor Jerry, soul trip po ata namin yon doon sa kabila. Nagkaklase ka. Meron siyang example, sabi ni Pastor Jerry, may mga cell leaders daw kasi siya na may nagiging inactive. No, so tinanong ni Pastor Jerry, bakit hindi ka na nakakapagsimba? Bakit hindi ka na nakakapag-cell, no? So may mga sagot yung mga cell members daw na kasi pastor, yung nanay ko kasi pastor, yung tatay ko, hindi ako pinapayagan. Kasi pastor, yung trabaho, no? Kasi pastor, yung pag-aaral ko, ganyan, no? So may word si Pastor Jerry that time, o baka nadinig nyo na to sa mga cell leader nyo, ang sabi niya, ganun ba? Sige, pag-pray natin yung pag-aaral mo na huwag ka nang mag-aral. No, nakadinig na ba yun ng ganon? Yung trabaho, sige, pag-pray natin mawalan ka ng trabaho. Yung nanay mo, pag-pray natin mawala yung nanay mo. So pag ikaw makadinig ka ng ganon, si pastor, anong sinasabi, no? So parang ganito to, let's not interpret literally ano yung mga sinasabi sa atin minsan. No, hindi nga kaya may kami ni Neneng, misis ko, sabi ko, yung bang sarcasm ay part of figure of speech. No? Sino ito mga may tropang sarcastic? Minsan si Kuya Ino may konting ganyan, no? So ang sarcasm daw pala, tama po ba pastor? Irony ba 'yon? Irony, no? Pero not all irony is sarcasm. Pero ang sarcasm pwede siyang maging irony, no? So pag ganun, hindi naman literally sinasabi ng ating mga leader, ganun ba, pag pray natin, sige, mawala na yung trabaho mo kasi hindi ka pala na makapagsimbe, no? Pero kung i-imagine natin, nasabi yun sa atin kasi gustong sabihin ng ating leader or nating pastor na ayusin mo yung time mo. No? Kasi kung gadahilan natin palagi na kaya tayo hindi nakapagsimba kasi gusto natin magpahinga, gusto natin may trabaho kasi ako, baka gusto lang sabihin ng iyong leader na kailangan mo lang ayusin yung time management mo. It's just that baka hindi na sa'yo tumatalab yung ganon,
yung ganong approach, kaya minsan ginagamitan ng ganong sarcasm. Amen. So nung time na to, si Jesus Christ, hindi naman niya sinasabi talaga literally, kainin nyo, eto na. Bago ako mabayubay sa krus, isa-isa kayo. Hindi naman ganon. No, naniniwala ako, gusto ni Jesus Christ, intindihin nila maigi kung anong sinasabi nila. Amen? And kung kayo ay fan ni Jesus Christ, si Jesus Christ, after magturo sa crowd, kokornerin niya yung mga disciples niya. Tapos i-explain niya. Sana inantay muna nila i-explain ni Lord, bago yung ibang part ng 72 umalis. Ayan. So, the trap of fleshly thinking. No? So, ang trap dyan, offense happen when we interpret spiritual matters with a carnal mindset. When we say carnal mindset, makamundo. Kaya sa Bible, napaka-importante po yung sinasabi sa Romans 12 verse 2, renewing of the mind. Sabi sa katay mo, renew your mind. No, minsan, kailangan lang talaga natin i-renew yung ating pag-iisip Amen? Especially pagka dumating yung time na tayo ay na-offend. Amen? Ano pa po, ang lesson dyan, God's truth offends the flesh before it transforms the spirit. Yun pala yung goal ni Jesus Christ, no? Yung God's truth, ino-offend niya yung kanyang mga disciple. Sa mga oras na ito, baka maaari ako'y may mga share na na-offend tayo. Pero ang goal po nito is to offend yung ating flesh lamang bago pa maapektuhan yung ating spirit. Amen? So yun po yung number 2. Number 3, trap of hidden unbelief. Yan. So grabe to, hidden unbelief. Noong mga time na sinishare ni Jesus Christ itong mga passage na ito, siguro may mga ilan talaga din sa kanila na hindi maintindihan or hindi talaga naniniwala. Talaga ba? May mga words nga sa umpisa, di ba? Di ba siya yung anak ni, gusto nilang sabihin na hindi siya galing sa Diyos. Kasi galing siya kay Mary siya, kay Joseph. No, may mga bagay na ganyan minsan na hindi nila naiintindihan kasi ayaw nilang paniwalaan. Amen? There are times minsan kaya tayo na-offend, kahit si Kuya Ino, kahit iba sa ating mga leaders, hindi naman dahil sa sinabi. Minsan kaya tayo na-offend kasi baka hindi na natin pananiniwalaan ano yung mga sinasabi sa atin dito. When the Lord said, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your whole family, household. Pero baka mamaya, wala nang talab sa iyo yun. Baka mamaya, hindi ka na naniniwala doon. Kuya Ino, Pastor Ino, 10 years na akong Christian. No? Baka siguro literal pa, 10 years na ako sa Joy of Faith. Yung family ko, hindi naman nagsisimba. Hindi ko naman nakikita sa church. Ayan, traps of hidden unbelief. Baka nga kaya, as we check our hearts, hindi tayo na-offend dahil si Kuya Ino kasi nagsabi, o kaya si Kuya Diyos. Nakita ko si Kuya Diyos Si Kuya Diyos kasi nagsabi, kaya na-offend ako. Baka mamaya, yung words mismo is hindi na natin pinaniniwalaan. Amen? So yung trap dyan, nasa kabila na siya. Ayan. Offense often reveals lack of real trust. Yan. In God's words or God's ways. And ating lesson, when you're offended, check your faith. Not just your feelings. Sometimes, we just need to check yung ating pananampalataya sa Lord. Totoo ba itong sinabi ni Lord? Maliligtas ang aking family. No? Huwag natin i-check palagi lang yung ating emotions, yung ating feelings. Hindi ako pinayagan ng nanay ko magsimba, ganyan. So, hindi totoo yung sinasabi ni Lord. No, let's check our faith, hindi lang yung ating feelings. Amen? And last trap, number 4, trap of walking away from your purpose. Sabi sa katayo mo, purpose. Etong offense, isa to sa pinaka-favorite niyang kainin, yung purpose natin. No? Kaya nilagay ko dyan, trap of walking away from your purpose. Sa verse 66, ayan, in-emphasize dyan, from that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Alam niyo po, even in the record, kapag tayo or ang isang tao na-offend, ang unang resolution agad umalis. May kakilala po ba kayong ganon? Or baka tayo yun. Baka si Kuya Ino yun, no? Pag na-offend ako no, ayoko na dyan. Alis na ako dyan. Ano yun? Has left the group. Uso ngayon yung mga has left the group. Marami tayong mga GC, amen? No? Sa GC ko, hindi ko lang kung ilan ang GC ko, more than 20s na ata. Halo-halo. No? Minsan, pagka may nag-left the group, medyo iba yung pakiramdam. Do you agree? No? So parang ganyan din yan. No? From that time, many of the disciples have left the group. Nag-left the group sila. Bakit? Kasi na-open sila May anointing yung tumatalsik. No? Yan. So ano po sabi dyan? Yan. Ang trap nito, offense can lead you to abandon your calling. Minsan, ang pandaraya ng kaaway, akala natin, umalis lang tayo sa church,
umalis lang tayo sa circle of group, sa circle of team, pero hindi natin namamalayan minsan na ang inaagaw pala sa atin, yung ating calling, yung ating purpose. Ayan. So, meron talagang trap dyan. So, ang lesson nito, mga kapatid, is don't let offense cost you your purpose. Amen? Huwag natin hayaan na dahil dito sa offense na to, matatanggal yung pagkatawag sa akin ng Panginoon. No, no deal. No, may laro yan. No deal. Yeah. So ngayon naman, ano naman yung mga signs that you are easily offended or tayo ay easily offended? Again, we are exposing this. Amen? Kumbaga, hindi naman natin to pinag-uusapan to condemn anyone. No, bago ko to buuin, si Kuya Ino muna unang tinira ng Panginoon. You need to humble down yourself before you preach this kind of things. Sabi sa akin ng Panginoon, 3 weeks ago, binigay sa akin yun ng Panginoon. Kasi si Kuya Ino, that time, 3 weeks ago, puno ng offense. Puno ng offend yung aking espiritu at puso. So, tinuruan ako una ng Panginoon, kaya gusto ko to i-share sa inyo. Amen? Sabi ko kanina, anyone that is exposed, it can no longer hold you. So, expose natin to mga bagay na to. Ano ba yung mga signs na ikaw ay madaling ma-offend? Number 1, you personalize correction. Yan, no? Pag sinabing personalize, hindi yung pinapaganda. Ha? Baga, parang feeling mo, lahat ng correction para sa'yo. No, yan na naman si pastora. Ayan na naman si pastor. Ayan na naman si leader. Parang ako na naman yung pinag-uusapan. No? Sana piniem na lang ako. No? Sana nag-counseling na lang tayo, pastora. Hindi po. Ayan, so yun yung mga sign. No? You personalize correction. Every rebuke feels like an attack rather than growth. Sometimes, baka yung word, hindi natin, feeling natin, inaatake tayo or tinitira tayo, pero hindi natin nakita na ito pala yung opportunity para mag-grow. Amen? Ano pa po? Example niya siguro sa atin po, siyempre sa amin, sa worship team na lang, no? Minsan si Kuya Ino or si Kuya Kyle or ibang mga core leaders natin, naniniwala ako, may times na pinagsasabihan natin yung ating mga members. Tama? Huwag tayong late. Nag-devotion ka na ba? No? Pagka yung sinasabi dyan na yung personalized correction, ang feeling mo, pinag-iinitan ka. Ayun na naman si Kuya Ino. Devotion na naman. No? Ayun na naman si Ate Rilin. No? Devotion na naman. Ngayon lang naman ako na late. No? Once a month. Wow, may schedule once a month. No? Hindi pwede consistent. No? Ngayon lang naman ulit ako na late. No? After a month. So yan, yung mga ganyang bagay. No? Ano pa po? So naglagay ako ng real talk. Ayan. So hawakan natin ating sarili. No? So may real talk ako nilagay dito. Ang sabi dyan, sabay-sabay tayo basahin natin. Yan. Ano sabi dyan? Hindi ka inaaway, tinutulungan ka lang. Ayan. So kapag tayo, may nadinig tayong word ng Lord, o kaya ng word ng ating mga leader, alalahanin natin yan. Hindi ka inaaway. So sa katay mo, hindi ka inaaway. Tinutulungan ka lang kasi hindi lahat ng tao kaya kang real talkin. Amen? Yung mga kasama natin, mga kaibigan, malalaman mo kung sino yung totoo mong kaibigan kapag kaya ka nilang harapin. Kapag kaya nilang sabihin sa iyo yung mga bagay na dapat mong baguhin sa sarili mo. Amen. Yung mga hindi totoong kaibigan, hayaan ka lang nila. Gawin mo yung mga mali. Gawin mo yung mga kalokohan mo. Okay lang yan. No, sabi ni Satan, that's my boy. No, pero ang totoong kaibigan, kaya tayong tulungan. Amen? Again, hindi tayo inaaway, tinutulungan ka lang. Amen? Number 2, you withdraw emotionally. Yan. So ano tong you withdraw emotionally? Ibig sabihin, kapag tayo na-offend, kapag tayo nakaramdam ng offense, ang una agad nagre-retaliate sa atin yung emotions natin. No, may nilagay ako dyan, ayan, distance becomes your first response, even if you stay physically present. No? Hindi ko alam kung tama ba yung word. Sino ba yung nagpauso nung nonchalant? Yung biglang nagiging tumatahimik na lang bigla. No? May mga kilala ba kayo nun? After isang i-approach ni sa leader, after siya i-approach ni pastor, bigla na lang tumatahimik. Bigla na lang naggaganon. Bigla na siya nagkukulong. Bigla mo siya makikita sa isang lugar, tumatahimik siya. You withdraw emotionally. Even though present ka, even though nandun ka naman, sabi nga ni Pastora Blesa, ang mga backslider daw wala sa labas. Ang mga backslider daw nasa loob ng church. Para hindi na ako i-message ni sa leader, hindi na ako i-message ni pastor, magsisimba na lang ako. Attend na lang ako ng church. Attend na lang ako ng cell group. At least hindi na siya magtatanong, no, bakit wala si ganito? Bakit wala ka? Pero even though you are present, you are withdrawing emotionally. Yun yung ibig sabihin nito, no, na you withdraw emotionally. Yan yung mga signs. No? Ano pa po? Ang real talk natin yan, sabay-sabay ulit tayo. Ready, set, go! Yan. Nakalagay na po ba dyan? Huwag agad tumahimik.
Di ka naman sinaktan, kinakausap ka lang. Ayan. So, pag may mga moments tayong ganito sa ating mga cell leader and pastors, huwag tayo agad, alam mo yun, baka minsan kasi nafe-feel agad na baka guilty nga, no? So, huwag tayo agad tumahimik. Di naman tayo sinasaktan. Kanina, hindi tayo inaaway. Ngayon, di naman tayo sinasaktan. Kinakausap ka lang. Sabi sa katabi mo, kinakausap ka lang. Ayan. So, number 3, ano yung mga signs na tayo ay easily offended? You replay the words in your head. Naku, parang may soundtrack ba dyan? A, B, no? Paulit-ulit, no? Nagay ko dyan, you meditate more on the hurt than on truth or healing. Ibig sabihin, imbis na yung message ni Lord, yung mag-reminisce, no? Magpaulit-ulit dyan, mag-loop sa mind mo, iba, ang naririnig mo yung sinabi ni cell leader, yung sinabi ni pastor. Mga ganun siya, sabi ni pastor, ganyan, no? May mga words na nagre-replay. No? So sa atin, minsan, hindi natin namamalayan sa sarili natin. When we are hearing God's word, again, yung mga tao po na tumatayo dito, hindi po nila yon words. Amen? Do you convince? Yun po ay salita ng Panginoon. Amen? So yung word na pinupulpito, ay masakit yun. Pag ito binato sa inyo, no? baka magkabukol tayo. So hindi literal na pinupulpito tayo kapag sa atin tumama. Alam niyo yung joke ni Pastor Boy? Ano yun? Bato-bato sa langit ang tamaan. Uy, naaalala ng mga ibang taga-Joy of Faith. No? Sabi ni Pastor Boy, bato-bato sa langit ang tamaan. May ganun pa yun. Buti nga. Ganun pa yung pagkakasabi ni Pastor Boy. No? So yan, you meditate more on the hurt than on truth or healing. So ang real talk natin dyan, sabay-sabay po tayo ulit. Ready, set, begin. Mas. Ayan, no? Huwag natin i-take against sa mga taong nagsasalita sa atin kung ano yung words na lumabas sa kanila. Isipin natin palagi na itong words nito ay galing sa Panginoon. Amen? Huwag natin i-highlight na sabi ni ganito, sabi ni ganyan. No? Kaya minsan, there are times yung mga pastors, kapag sila nag-i-invite ng mga preacher, or sabi natin, may guest speaker tayo ngayon. No? Minsan ang mga pastor nagsasabi, more pa. Kasi bakit? Pag na-open sila, doon sila magagalit sa ibang pastor. No? So tayo dapat, wag natin i-take against if ever meron tayong pastor dito na nangaral, tapos tumama sa atin. No? So wag natin i-take against sa kanila yon. Kung hindi, isipin natin palagi na ito ay nanggaling sa Panginoon. Amen? Amen? Amen. Ayan. So number 4, ayan. Isa pa sa mga signs, no? You filter truth through your ego. Ayan. Pag pinag-usapan yung ego, dyan papasok yung ating pride. Sabi nyo, pride. Number 1, best friend ng offense, yung pride. Sabi mo, sa tayo mo, pride. No? So, yung pride na yan, pag di natin iningatan, sabi dyan, you resist words that challenge your mindset, even if they come from Jesus. Dumating na ba yung time na kapag tayo, nagbabasa tayo ng devotion, nagbabasa tayo ng anything na book, o kaya preaching ng ating pastor, bigla tayo mapapaisip na, hindi ako yan, no? Ano to? Para yan sa kapitbahay ko. Grabe, no? Ikaw yung nag-devotion, sinisi mo sa kapitbahay. Ay, sasabihin ko to kay Jules. Kasi nakita ko ulit si Jules. Sasabihin ko, ako yung nagde-devotion. Ay, si Julius talaga to. Yan. No? Pero, sino ba yung nagde-devotion? Tayo. So, kapag tayo nakarinig ng Word of God, huwag natin i-resist, no? Huwag natin, meron kaming term sa call center, yung Hadouken. Narinig nyo na ba yun? Hadouken, no? Huwag natin ipasa sa kanila. No, pag tayo nakarinig ng rebuke, nakarinig tayo ng correction, tanggapin natin kahit masakit. Amen? Huwag natin ibigay, ay, si Pastora Blesa to, kilala ko to eh. Yung word na to, para kay Pastora Blesa talaga to. Yan. So, huwag natin gawin yan, no? Huwag natin i-filter. Ano pa po? Yung real talk na nilagay ko dyan, sige po, sabay-sabay ulit tayo. Ready? Begin? Yun. Yan. Pag sinabi pong conviction, yan yung minsan napapansin natin sa mga pastor natin or mga cell leader. Yung may gigil, alam niyo yan? Parang minsan, baka kulang na lang talaga. Di ba? Conviction nyo, no? It doesn't mean na kapag tayo nakarinig ng words na may conviction, hindi ibig sabihin nun, pinapatamaan tayo. Amen. Okay? Baka mamaya, convicted lang talaga. Baka mamaya, sabi nga ng Holy Spirit, anak, para sa'yo talaga yan. No, sabi mo sa katabi mo, para sa'yo talaga yan. No? So yan yung mga bagay na daw po yan, 4 na signs na tayo ay madaling ma-offend. No? Grabe, ang dami nating sinisiwalat ngayon. Natututo ba tayo? Amen?
Amen? So ngayon, pasok po tayo sa next po natin pag-usapan. What opportunities come when offense come to you? Yan. Ang offense pala, mga kapatid, hindi po siya negative thing. Sabi mo sa katabi mo, hindi siya negative. Si Jesus Christ nga gustong-gusto mang offend. So ngayon, ano yung mga bagay na nagkakaroon tayo ng mga doors or ng mga windows or mga anything opportunities na pwede natin makuha kapag tayo'y na-offend? Amen? Pag-usapan natin yan. Number 1, being offended reveals your dependence on signs. Pag tayo pala na-offend, mas nakikita natin saan ba tayo dumidepende. No, saan ba talaga tayo nakatingin? So kung usapang Jesus Christ tayo, ang sabi diyan, are you following Jesus for who He is or just what He does? No, tayo ba ay tumitingin sa Panginoon dahil siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan, siya ay tagapagligtas, o baka tayo ay tumitingin sa Panginoon dahil sa mga bagay na kaya niyang gawin? Kasi ganun yung mga disciples na tumalikod. No, kasi kay Jesus Christ, hindi ka magugutom. Lagi may unli. No? Sino gusto mahilig sa unli, no? Jesus Christ, ano naman tayo? Samgyup naman tayo. Unli, no? So, sabi nga, sino ba yung nagturo nun? Huwag tayong maging after sa blessing. Let's go after sa blesser. Amen? So, ganyan yon. Pag tayo pala na-offend, nare-reveal, saan tayo nagde-depend? Amen? So, also, nilagay ko dyan, do you value people for who they are or what they give you? Pag tayo na-offend, mas nakikita natin paano ba natin tinitingnan yung mga tao. No, tinitingnan ba natin siya kasi kapatid mo siya, best friend mo siya, kababata mo siya, o kaya sa dahil sa ano yung pwede niyang maibigay sa'yo. Minsan kasi may bias po talaga. Amen. No? Bakit sa kanya ang dali ma-offend? Pag dito sa kabila, hindi agad tayo na-offend. Kasi baka mas pinapaboran natin yung isang tao. Amen? So yan yung opportunities. Being offended reveals your dependence on signs. Number 2, anong mga opportunity pa po ito? Being offended confronts you or your view of Jesus. No, do you follow the real Jesus or your own version of Him? Paano ba natin tinitingnan ang ating Panginoong Jesus, no? Meron kasi na akong teaching na nadinig, minsan daw ang mga Christian nagkakaroon ng sariling version. Si Jesus Christ, Savior yan, no? Pagmahal yan si Jesus Christ. Pero hindi yan nagko-condemn. Ayan. Okay lang sa kanya kahit ginagawa ko tong kasalanan na to. Ayan, mga own version of ano yan, Jesus Christ, no? Pero sabi diyan, being offended confronts your view of Jesus Christ. Sabi sa Bible, yes, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. At ang sinong mang manalig sa Kanya ay maliligtas. Pero sa verse 17 and 18, ang mga taong nag-reject kay Jesus Christ already condemned na. Amen? So tayo yan. So makikita natin, pag tayo na-offend, wag agad mag-respond negatively, kundi tignan natin itong bagay na to. Sino nga ba, or sa message na na-receive ko ngayon, sino nga ba si Jesus Christ dito? Amen? Number 3 po, being offended can reset your foundation. When we say foundation, mga strongholds to, mga kapatid. Ibig sabihin, mga sanay na tayo sa ganitong setup ng life natin. Sanay na tayo sa ganitong principle. Hindi na to pwedeng mabali, no? Isa sa mga nakakatakot sa heart, no? Sa journey as a young professionals, alam niyo po ba kung bakit very challenging mag-win sa mga young pro? Kasi ang mga young pro, may mga ano na yan, may mga na-instill ng mga principles dyan. Kaya ang hirap baliin. Kapag tayo nag-share minsan, ay, ano na yan, lumaki na akong ganito eh. Okay na ako dyan. Family namin, ganito, okay na yan. Yan. So yung pag tayo pala na-offend, nabibigyan tayo ng opportunity to reset yung ating stronghold or foundation. Ano po sabi dyan? What are you really standing on? Comfort or Christ? Sabi sa katabi mo, comfort or Christ? Nung time na to, si Jesus Christ, inoffend niya yung kanyang mga disciples para makita niya, are you really following because I am the Christ or dahil sa comfort na nare-receive niyo sa akin? Amen? So yan, ano pa po? Is your identity in others' approval or in Christ alone? Kapag tayo minsan na bars, pag tayo minsan na real talk ng ating mga kapatiran, ng ating mga pastor, yun ba yung nagde-determine sa atin? O mas nagre-rely tayo sa kung ano yung pagka-determine natin sa Panginoon? Amen? Tinuturo ko sa cell namin, sa Diamonds,
Kahit anong sabihin ng ibang tao, wala kang kwenta, ganito ka lang, hindi ka na magiging ganyan, hindi ka magiging successful. Huwag natin hayaan na yun yung mag-determine sa atin. Kung hindi, kung ano yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen? So kung diamond tayo, precious like diamond. Amen? Now, ano pa po? Number 4, ano pang mga opportunities? Being offended gives space to choose faith over familiarity. Sabi mo sa katabi mo, choose faith over familiarity. Pag tayo pala na-offend, nagkakaroon tayo ng opportunity para makita natin kung, yan, ano ba yung number 4 natin? Ayan, over familiar. Kay Jesus Christ pala, or sa Lord pala, may over familiarity rin. Sa worship team ko ata ito na-share, no? Ang over familiarity pala, hindi lang sa kapatiran natin, hindi lang sa kapwa natin believers, even kay God, may over familiarity din. Paano po yun, Pastor Ino? Ibig sabihin, normal na sa'yo minsan gumawa ng mga bagay na ayaw ng Panginoon. Kahit alam mo na nakikita ka ng Lord na gumagawa ka ng ganyan, gumagawa ka ng kasalanan, okay lang yan. Over familiarity yan. So kapag tayo na-offend, yan, binibigyan tayo ng it gives us space to choose faith over familiarity. Amen? Sabi nga, will you retreat or recommit to trust? Sabi mo sa katabi mo, retreat or recommit to trust. Yeah, medyo may bulol pa ng konti yan, no? And ano pa po? Will you hold a grudge? Sabi mo sa katabi mo, will you hold a grudge? O grow in grace? Amen? Yang ano na yan, yung choose faith over familiarity, tinuturuan tayo na hindi lang magtanim ng sama ng loob, kung hindi magkaroon ng grasya, hindi grasya. Ibig sabihin yun, yung grace na tinutukoy sa atin, ibig sabihin, tanggapin natin na hindi perfect yung katabi mo. Amen? Hindi perfect si pastor. There are times minsan na umiiral yung pagkatao natin o yung pagiging makatao natin. So, let's give grace sa ating mga kapwa-tao, kapwa-believer. Amen? Ayan. So, ano po yan? Pa-breakdown na lang po, tech team. Ano daw po yung mga opportunities? Yan, mabilis lang po bago tayo mag-proceed. Yan. Being offended reveals your true dependence on sign, confronts your view of Jesus, can reset your foundation, give space to choose faith over familiarity. Ngayon po, magpatuloy po tayo. Last, dito po tayo magtatapos. How to handle offense. Sabi sa katabi mo, how to handle offense. Hindi tayo magtatapos na pinag-usapan lang natin yung offense na yan. Tutuldukan natin yan sa oras na ito. Amen. Again, masama ba yung offense? Hindi po. Ginagamit ito ni Jesus Christ para magkaroon ng i-filter yung mga bagay na pangit at maganda. Okay? So, kapag tayo ay na-offend, paano ba natin i-handle? Pag tayo naka-receive ng masakit na words, kay cell leader, kay pastor, how do we handle this? No, nilagay ko dyan, make your offense your offense. Wow, galing na, no? Make your offense, pag di ko kung tama ba yun, sorry sa grammar. No, ibig sabihin, pag tayo na-offend, gamitin natin itong weapon. Instead na magamit sa pag-backslide, gamitin ito siyang weapon sa kaaway. Sa kaaway, hindi sa katabi mo, ha? Yan. So again, how to handle offense. Nilagay ko dito pala, no? When handled right, offense becomes your moment of clarity, not your downfall. Kapag na-handle natin ng maayos, yung mga offense natin sa life, magiging opportunity natin to para mag-grow. Amen? Hindi para mag-backslide. Number 1, how to handle offense, pause before you react. Ulitin ko po yun, pause before you react. Kapag tayo nakarinig ng Word of God, nakarinig tayo ng sermon, at feel natin na parang ako yun. Sabi nga ni Pastor Jerry, parang ako yung pinag-uusapan ngayon. No? So kapag nararamdaman natin, pause muna tayo before you react. No? Sabi sa John 6 verse 61 kanina, Jesus, knowing in himself that his disciples murmured. Yan. So, nung time na to, imbis na ang mga disciples nagme-meditate ng word ni Lord, mas pinili nilang mag-chismisan, no? Ano rin yan, kapatid din niya ng offense. Alam niyo si brother, no? Alam niyo si sister, ano yan, yung ganyan. Na-offend ako sinabi ni sister. Na-offend ako sinabi ni brother. Yeah. So, mga kapatid yan ng offense, no? So, let's not do that. Amen? Instead, let's pause. Yan, sabi po dyan, ang action na nilagay ko dyan, don't vent, don't post, don't gossip, yan, post and pray first. Amen? Ano daw po? Ano daw po action natin? Don't vent, don't post, don't gossip, post and
pray first. Dagdagan natin, don't leave the group. No? Wag natin yan. Wag tayo na-open, wag tayo agad mag-leave the group, tapos magpapabalik tayo. Amen. Oh, si Kuya Ino na ganyan eh. Sige, balik mo na ako kasi okay na ako eh. No, gusto ko lang ipakita na maglilib ako. No? So, nakalagay dyan. Post muna bago, wag muna tayong gumala. No? Post muna. Don't bend. Pag sinabing don't bend, wag mag-rant. Alam niyo yun? Yung, galit ka, feeling mo, kaaway mo lahat. Yan. Ilabas mo lahat. No? Yung iba, ginagamit pa yung ibang bagay. Maghahalungkat pa. No? Pag meron pa, don't post. Dagdagan natin, don't my day. No, huwag tayo mag my day pagka na-open tayo. Ganun, no? Yeah, so sabi diyan, pray, ano ba nilagay diyan? Post and pray first. Ayan, nalagay ko diyan, a calm spirit can silence a storming heart. Amen? Ulitin natin, a calm spirit can silence a storming heart. Pagka yung heart natin hindi healthy, pag yung heart natin parang nanggagalit or gustong manglibak, yan. Tutulungan tayo ng ating spirito. Amen? Kapag calm yung ating spirit. Pause before you react. Number 2, check the source, not just the tone. Totoo po ba minsan kaya tayo na-offend kasi dahil sa tono? Mami, no? Si aming Pastora Emmy, minsan kahit tama yung sinasabi namin sa kanya, kapag mali yung tono namin, na-offend. No? Tayo mga magulang, ganon. Di ko pa na-experience kay Zia eh. Pero sa sigaw niya, minsan na-offend na ako. Si Zia kasi ngayon sumisigaw na. No? Gagano talaga siya. No? Go away. O paano pa kaya kapag nagsasalita na siya ng talagang diretsuha, no? O yan. So, yan. Sabi diyan, not just the tone, check daw yung source. Kapag tayo nakarinig ng Word of God, kanino galing yon? Kay source, kay Lord, hindi kay pastor, hindi kay sa leader. Huwag natin masyadong damdamin kung paano sinabi kasi feeling ko talaga sa akin talaga yun. No? So sabi diyan sa John 6 verse 63, the words I have spoken to you, they are spirit and life. No? Hindi rude si Lord. Amen? Nung sinabi to ni Jesus Christ, hindi siya rude. He is being truthful. Sabi sa kanya mo, truthful. Lahat ng tinuturo dito sa pulpit is katotohanan. Amen? So it's a way of us kung paano natin i-handle yung mga katotohanan na ito. Amen? Ano pa po? Ang action natin dyan sa number 2, ask, is this truth even if it hurts? Yan. Don't reject correction because it came with conviction. Huwag natin i-reject yung correction ng ating mga leaders o ng pastor, no? Dahil may gigil or dahil may may tono. Kundi tanggapin natin to na ito'y galing sa Panginoon. Amen? Anong sabi diyan? Check the source. Amen? Number 3, yan, tayo po malapit na. Ano pong sabi diyan? Stay planted even when shaken. Isulitin natin yon. Stay planted even when shaken. Ang goal talaga ni Jesus Christ, manggulo. Hindi manggulo ng life natin, kundi yung aayusin niya. Kaya niya ginugulo kasi aayusin niya. Sabi niya kanina nung nag-devotion, binasa natin, anong sabi ni Jesus Christ? Alam ko, yung iba sa inyo hindi naniniwala. Kaya itong pag-offend ko, itong pag-preach ko, lilitaw dito sino yung mga totoo, which is yung 12. Although sa 12, sabi niya may isa pa din. No? So stay planted even when shaken. Sabi po sa John 6 verse 66, ayan na, verse uli. No, many turned back and no longer followed him. No, offense often leads to disconnection, not because God failed, but because pride resisted. No? Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Hindi naman tayo binigo ng Panginoon eh. Minsan yung pride lang talaga, kumakawala. No? At kapag itong pride na to, hindi natin na-handle, andaling umalis. Sabi mo sa katay mo, andaling umalis. Totoo yun, andaling umalis. Pero yung mga nananatili, even sa Bible, anong sabi sa Bible? Ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Hindi po sa joy of faith. Ang manatili sa joy of faith, siya lang maliligtas. Hindi po yung faith na tinuturo ng joy of faith. Amen? So tayo, sabi nga, although there are, tinagal ko na po sa ministry ng joy of faith po, ilang taon ba ako noon? 1997, 1998, Pastora. Noon, ang dami ko na po nakita ng mga tao na umalis sa church. No? Most of the time, kaya sila umalis, yun po, number 1, offend. Either na-offend sa pastor or na-offend sa kapwa niya member. No? Pero wag natin kalimutan, even though umalis tayo ng church or lumipat yung iba nating kapatiran ng church, yung Diyos nila, yung Diyos natin, yun din naman yung Diyos nila. Amen? So kung kaya sila umalis kasi nirebuke sila sa maling gawain, doon i-rebuke din sila. It's just, anong tawag doon? Pandaraya ng kaaway.
No, siguro feeling mo lang kasi may times na kapag tayo hindi tayo kilala sa ibang lugar. Alam niyo po 'yon? Pag tayo nandito sa lugar, walang nakakakilala dito sa akin. No, at least parang it's a start of new life. Wow. No, mga ganyan yung mga pandarahe ng kaaway. Pag ako nandito sa bagong lugar na to, hindi nila alam kung ano ang aking baho. No, naligo ka ba? No, hindi nila alam ano ang aking karumihan. Pero once the pastor preach sa church na yon, yun pa din yung words na i-reveal sa ng Panginoon. Amen? So, napakadaling umalis, pero iba ang nananatili. Ang action natin dyan, now, stay where God planted you, even when your emotions want to run. Amen? So, kapag tayo medyo nakakaramdam na parang, tama na, pastor, ang sakit na. Mag-stay ka lang, kapatid. Sabi mo sa katay mo, stay ka lang. No, sabi ng Maynilad, dadaloy din ang ginawa. Tinanggalan nila yung ano na yun, no? Slogan na tayo, wag tayong umalis, amen. Sa cell natin, kaya tayo nagkakaroon ng correction, kaya tayo nagkakaroon ng rebuking, for us mag-grow yung relationship ng bawat isa. Amen. No, imagine niyo kung kami ni Kyle, no, hindi nasubok yung relationship namin. Siguro hanggang ngayon, ilag pa din ako i-rebuke si Kyle. No, pero ngayon, ganoon na kami ngayon, kahit sa home office, quiz, yung sa worship team, ganyan, no? So tayo, let's stay planted, even when shaken. Amen? Ano po yung nilagay ko dyan? Nandyan po ba, kuya? Hindi ko sure kung nailagay ko dyan. So, ayan, living is easy, staying builds root. Ayan, tignan mo yung katabi mo. Wow! Nag-stay yan, kaya binibuild, nakakaroon na yung ugat. Huwag mo tignan yung kanyang paa kung may ugat. No? Hindi literal, again, spiritual, okay? No, ibig sabihin, nag-grow yan. Wow! No, grabe, hindi lahat nakaka-graduate ng SOL3, pero yung katabi mo, malapit na. O kaya yung katabi mo, graduate na. Amen? No, staying build roots, no? And lastly, number 4, dito po tayo magtatapos. How to handle offense. Remember who you're really following. Amen? Sa kabila ng lahat ng nadidinig natin, ng mga preaching, sa kabila ng mga message, lagi mong isipin, sino ba yung fina-follow mo? Huwag tayo tumingin sa tao. Amen? Pag tumingin ka sa tao, madadapa ka talaga. Kahit kay Pastor Ino, kahit kay Pastor Emmy, no, huwag tayo tumingin sa tao kasi kami tao lang lamang. No, dumarating yung times na kami nanghihina din. So kapag tayo tinignan natin ng tao, yung mga cell members ko dyan, no, huwag masyadong idolin si Kuya Ino. Huwag niyo masyadong tignan si Kuya Ino na perpekto kasi hindi po. No, baka matisod lang kayo. Sabi nga yung offense, stumbling block. Tignan nyo kung sino yung pinaglilingkuran ni Kuya Ino. Amen, Diamond? Yan. Lakasan nyo pa, amen. Yan, huwag tayo tumingin kay Kuya Ino, kay Lord lang. Sino daw who really following? John 6 verse 68, Lord, to whom shall we go? Tingnan mo yung katabi mo, to whom shall we go? Yan. No, sige, lakasan natin, to whom shall we go? One service lang tayo, mga kapatid, no? To whom shall we go? Saan pa tayo, sa kami pupunta, Lord? You have the words of eternal life. Peter felt the same offense, but choose truth over pride. No, naniniwala ako doon na si Peter for sure na offend. Ilang beses na nga siyang inoffend ni Lord eh. Pag di ko hinugasan yung paa mo, hindi kita disciple. Sige Lord, paliguan mo na ako. No, get behind me Satan. Ilang beses na. Kung usapang offense lang, namuro na siguro si Peter, no? Ikaw ba naman tanungin ng 3 beses, do you love me, no? Pero ang sabi ni Peter, pinili niya yung katotohanan over pride. Sabi mo sa katay mo, choose truth over pride. Amen. Anong action natin dito? Follow Jesus even when the journey hurts. Don't let people push you away from the one who called you. Huwag mo hayaan na dahil na-offend ka ng kapwa mo, na-offend ka ni brother, ni sister, no, na-offend ka ni pastor, nang dahil doon, umalis ka, nawala sa iyong purpose mo, nawala sa iyong calling mo. Again, number 4, remember who you really following. Ang fina-follow natin, si Jesus Christ lang. Amen? Nagay ko dyan, faith remains even when feelings are shaken. Ano lang yan? Kumbaga, tamang renew lang ng mind. No, hindi consistent kasi yung mind natin, minsan nanghihina din. Pero sa kabila ng mga ganyan, anong sabi? Faith remains even feelings are shaken. Sige po, tayo po tumayo sa atin pong conclusion. Hayaan nyo na i-share ko sa inyo yung isang illustration. Alam nyo po, meron ako narinig na word or lesson before, may isang pastor na nagtawag siya, hindi na ako magtatawag kasi konti na lang yung time natin. Nagtawag siya ng isang tao, tapos binigyan niya ng baso.
isang punong baso. So imagine niyo sobrang lawak nung nung church nila. So ang ginawa niya sa church member na yon, pinatakbo niya or mabilis na lakad, no? Tapos ikot ka, tapos balik ka dito. Pagbalik niya, ano nangyari dun sa baso? Konti na lang. Bakit? Kasi tumatakbo siya, no? Siguro mamadali siya, pagbalik niya dito, bawas na, ubus na. Ngayon, pinaulit siya nung pastor. Kawawa naman siya na pinaulit, no? Pinaulit siya uli nung pastor. Sabi niya, this time, as you walk sa buong church, focus ka lang sa hawak mo. Tignan mo lang yung baso, no? Then ikot ko ulit, balik ka uli dito. No? And surprisingly, pagdating niya dito sa harapan ulit, konti lang, siguro kung may spill, konting-konti lang, pero yung buo, yung water is punong-puno pa rin. And that water and that cup represents yung ating purpose. Amen? Yan yung calling. Huwag natin hayaan na kapag tayo pumunta sa church, or kahit hindi sa church, kahit sa trabaho, sa circle of friends natin, don't let yung offense is mabawasan yung purpose na yun, or mabawasan yung calling na yun. Huwag natin masyadong i-anuhin kung ano yung sinabi niya. Kasi nakatingin tayo eh. Pagka ganun po yung ating heart, ayan, malapit po talaga tayo sa offense. No? Tignan na tayo, focus lang tayo. Bakit tayo nag-church? Are we really looking sa pastor natin? Are we looking sa mga cell leaders natin? Bakit tayo nag-church? Let's focus kay Lord. Amen. Let's focus sa ano yung tinawag sa atin. Nang sa gayon, hindi tayo ma-distract. Kasi offense can distract you from fulfilling your purpose. Amen? No, wag natin hayaan na dahil na-offend tayo, aalis tayo, iiwanan natin yung ating church, iiwanan natin kung saan tayo nag-grow, iiwanan natin yung mga taong tumulong sa atin nung time na tayo ay nahihirapan. Amen? So, sige po, tayo po'y bumikit at tayo manalangin. And I want you sa oras na ito, again, we will have a deliverance on this part, yung offense. Hayaan natin, sige, isipin natin sa oras na ito, if there are things, if there are offense right now, maaaring ito'y offense sa kapwa natin, sa family, even churchmates, or even the pastors, even the leaders. Ngayon pa lang kapatid, I'm praying right now that you will be delivered sa aspect na yan. Amen. In the mighty name of Jesus, the Lord will help you to deliver you. Yung offense na yan, sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa asawa mo, let God help you to overcome and to be delivered in that kind of offense. Hindi mo kaya. Gusto kong sabihin sa oras na ito, hindi mo kaya, but with the help of God, everything is possible. Amen. Nothing is impossible sa Panginoon. Lord, kita mo yung heart namin. Wala kaming may tatago sa inyo. We're not perfect yet, Lord. Alam mo anong saan nanggagaling yung mga gigil namin. Alam mo kung saan nanggagaling yung mga iyak namin. Alam mo kung saan nanggagaling, Lord, lahat ng bagay na nagpaparumi sa aming puso dahil sa offense na ito, Panginoon. And right now, Lord, as we expose everything sa light, this offense can no longer hold us anymore. Amen. Kaya sa oras na ito, Panginoon, amin pong pinapanalangin ang aming sarili. I'm praying for the congregation, for the whole Joy of Faith members, Lord. Help us to be delivered in the aspect of this offense, Lord. In the mighty name of Jesus, comforts us, Lord. Reveal us, Panginoon, ano yung mga ways na dapat namin gawin upang ma-overcome namin ito, Lord. Let us, Lord, remember yung mga dapat namin gawin, how to handle yung offense, Lord, and use this offense as our weapon, our offense sa kaaway. Hindi kami magpapadaya, hindi kami magpapaloko sa kaaway na mag-retaliate, gawin yung mga bagay na to, umalis, mag-live sa mga bagay, Lord, na kung saan mo kami tinawag, Lord. Bagkus, Lord, you will help us to reveal yung aming purpose. You will help us, Lord, to be steady, to be planted, Panginoon, sa kung saan mo kami tinawag. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Lord, sa mga bagay na in-expose mo sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon. Sa inyo po namin, Lord, binibigay lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po. Praise the Lord. Sige po, makaupo po tayo. Pwede ko po bang, dahil sa tinuro sa atin ni Pastor Ino, pwede ko po bang tawagin lahat ng ating deacons? May I call on the 7 deacons of the church? Dito po kasama ko. Kompleto po ba tayo?
So, ang ating pong deacons ay kumpleto pa. Wala pang nagtatalikod, tumatalikod, no? Wala pang gustong mag-backslide. Dito po kayo. Gusto ko pong i-present sa inyo ang deacons po. Ito po ay hindi po pinakamataas na antas ng paglilingkod sa church. Pero kitang-kita po natin, ilang taon na anak? Yung term nyo? 2 years. 2 years pa lang po, ang dami na pong na-accomplish. No? And I believe hindi lamang po sila ang tinawag na maglingkod sa church. May mga pagkakataon na merong gustong gawin, kaya lang merong mga konti-konti pang kulang. Ang mga taong ito na nasa harapan nyo ay nagpupuno. Kasama po sa paglilingkod sa ating church ng ating 7 deacons ay, syempre po ang mga meron tinatawag na noble. Yung pong kanilang paglilingkod sa Lord, ang ating pong mga kapastoran ay novel. So sa pagkakataon pong ito, ang ating pong pastoral staff, pinangungunahan ko po pagka wala ni Pastor Boy, sumunod po sa akin si Pastora Blesa. Ang tawag po natin sa kanya is Assistant Senior Pastor. Seniority, hindi dahil matanda siya. Siya po kasi yung unang naglakas ng loob na tapusin ang kanyang internship. Nag-aral din po siya sa Bible School at nagtapos naman. At ngayon pa naglilingkod sa atin. And then sinamahan po tayo ng 3 makikisig pa na kalalakihan at pastor na rin po. Pastor Nestor, Pastor Marlon at Pastor Benjo. And kung alam po ng bawat isa sa atin, si Pastor Ino po, tinatawag na lahat na pastor, ay nag-undergo po ng internship. Ganun po kasi, hindi yung pastor, gusto kong magpastor. Tignan muna natin kung kakayanin mo nga. So Pastor Ino ay 2 years na rin naman, no? Ang tagal niyang inintay itong pagkakataong ito. May I call on the pastoral staff. Today, joining our pastoral staff, may we call on Pastor Corsino Paranas III. Siya po ngayon ay full-time pastors na rin po ng ating church. Samahan niyo po sila, ating mga pastor. Ayan, kaya bago yata yung polo niya. Panika dito, Pastor Ina. Hindi lamang po siya ngayon magsuserve bilang lingkod sa ating worship team. Pastor, lahat po ng ginagawa ng ating mga full-time pastor ay sisimulan niya rin pong gawin. When was the time na nag-resign ka na? Nung March po this year ay buong lakas ng loob. Wala pa po yung home office niya, no? Wala pa yung client niya. Sumunod na po siya sa tawag ng Panginoon na talaga magfo-full time. Wala na po siyang corporate work, pero sabi niya, wala pong problema kasi may work naman asawa niya, hindi na yun. Pero bilines po sila ng Lord, una po with home office po ni Sister Rilyn. You join us. Halika dito, asawa ng pastor. Ay, may cake siya. Hindi po alam ni Pastor Ino na ngayon, alam na kung bakit damit mo. Ayan. They are serving our worship team, no? Pero ngayon po, lahat po ng ginagawa ng ating mga pastor ay simula po na August. Magsisimula, pero naglilingkod na naman po siya. He will do a lot of visitation and then preparing for sermons and office duty. Yun po ay may kasamang home office. So handa na po sila sa pagtawag sa kanilang Panginoon. Ganon din naman po nung tinawag po si Pastor Marlon, si Pastor Nestor, si Pastor Blesa, and Pastor Benjo. They left the group. Okay. Naalala ko talaga kasi si Jules, naalala ko nung nasa Mindoro si Jules. Wala lang, naisip ko lang nung isang gabi na, itong mga taong to, anong kaya nila yung feeling na nagle-left the group sila? Nag-try ako sa primary chat group namin. Ang gising lang si Jules. Sabi ni Jules, nag-chat agad siya, Pastora, napindot mo lang po ba yung like a joke. Nabiktima ko si Jules. Pero bumalik naman po ako agad. No one left the group. No one will leave the group. Ganon din po. Salamat sa inyo, deacons. Merong isang deacon dito. Gusto niya magpahinga. Ayaw niya na maglingkod. Minsan may offense din. Itong mga to, may offense din po kami. Kaya lang tuwa ako sa sinabi niya, sobrang nakakataba ng puso. Sabi niya, Pastora, kaya lang hindi kita kayang iwanan. Ba't ako lang natuwa? Kayo rin naman, naniniwala ako, hindi kayo basta-basta magle-left the church. Okay? Sabi, ang ganda nung point ni Pastor Ino kanina, where you are planted or being rooted. No, kung minsan dito ka, dinala ni Lord,
Ayan na, iyakan na tayo. Tapos makita mo na lang, parang ang pangit lang ng salita. Kung pwede lang magsalita yung pastor lang, walang utang na loob. Sinabi rin pala. No? Pero hindi namin pwedeng sabihin yun. Right, pastors? Hindi sa atin manggagaling yun. Amen. Andito lang kami to love and to care. Nagagalit, nagko-correct, nagre-rebuke, pero hanggang dun lang. Kasi para sa kabutihan nyo, di ba? Katulad ng natutunan natin. Grabe tong offense na to. Kailangan makawala tayong lahat dito. Amen? Balik tayo sa ordination. Ay, hindi pa pala ordination, sorry po. Sa oras pong ito, may I call on our, ang tawag sa'yo, assistant. Pasensya na po, nagpopormalan lang kami saglit. Okay. Assistant Senior Pastor. May babasahin lamang po siya. Guys, Tagalog to guys. Pastor. Ang paglilingkod sa Diyos ay isang pribilehiyo na punong-puno ng pangako. Gayon din naman, ang mga lingkod ng Iglesia ng Diyos at sa kanyang mga hinirang ay isa ring di ba ang hirap? Pagpapalang may kalakip na pangako at obligasyon. Kung ang pastor ang tagapanguna at tagapamahala ng iglesia, ang mga pinuno naman, deacons po yun, ng iglesia, ang siyang mga katuwang ng pastor sa paglilingkod. Katungkulan ng pastor na pangalagaan ang buhay espiritual ng bawat tupa upang ito ay makapamuhay ayon sa dakilang kalooban ng Diyos. Katungkulan naman ng mga pinuno na tulungan ang pastor sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod upang matiyak na ang iglesia ay manatatiling nakasandig at namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Tumutulong ang mga pinuno sa ilang gawaing pastoral tulad ng pananalangin at pagbisita sa may mga karamdaman, pagbibigay ng mga makadiyos na payo sa mga kabataan para sa kanilang pananampalataya, pagsisilbi sa hapag ng Panginoon, pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Gayon din, sila ay kaagapay ng pastor sa pagbalangkas ng mga programang makapag-uunlad ng buhay ng iglesia. Ang paggawa ng desisyon ay makakaapekto sa kapulunganan. Kapulungan. At paghingi sa Diyos ng tulong na biyaya para sa bawat miyembro na katawan ni Kristo. Ang mga ito ay tungkulin ng mga pinuno. Okay, halos pareho lamang po ang mga ginagawa ang pagkatawag para sa mga pastor at maging sa ating mga deacons. Halika na po, Pastor Mardon, and meron po siyang babasahin para po sa ating lahat at para kay Pastor Ino. Okay po. Ang ating pong babasahin ay makikita rin po sa 1 Timothy chapter 3. If you have a Bible, you can, para po makasunod tayo. Tagalog din po ang babasahin ko po. Verse 1, totoo ang pahayag na ito. Ang sinumang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Hindi siya lasenggo, hindi marahas, kundi mahinahon. Hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi. Dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sapagkat paano siyang makakapangasiwa ng maayos sa iglesia,
ng Diyos kung hindi niya maiayos ang sarili niyang pamilya. Kailangang siya'y matagal ng mananampalataya sapagkat kung hindi, baka siya'y maging palalo at mapahamak na gaya ng dyablo. Bukod dito, kailangan siyang maging mabuting patotoo sa paningin ng mga hindi sumasampalataya upang di siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Thank you. Pastor Ino, ang mga tagapaglingkod, bukod dito, verse 8, ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat mangusap, hindi lasenggo at hindi sakim sa salapi. Pastor Ino, kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahapahayag at may malinis na buti. Pastor Ino, kailangan subukin muna sila at kung mapatunayang sila'y karapat-dapat, saka sila gagawing tagapaglingkod. Pastor Ina. Gayon din naman, ang mga babae, Pastor Arilyn. Gayon din naman, ang mga babaeng tagapaglingkod ay dapat maging kagalang-galang, hindi chismosa, papagtimpi, at matapat sa lahat ng bagay. Pastor Ina, ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa sa kanilang mga anak at sambahayan. Pastor Ina, sana lang po. Ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay ginagalang ng mga tao at buong tiwalang mapagpapahayag tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Thank you. Pabigay ng isang microphone kay Kuya Ino. Ilagay mo yung iyong kanang kamay. Dito sa, yan. Ito po yung pangako ng paglilingkod. Harap ka sa mga kongregasyon ng Joy of Faith. Ilitin mo lang itong aking sasabihin. Ako si Corsino Barroso Paranas III na napili na napili sa posisyong sa posisyong pastor ay nangangako ay nangangakong sa tulong at gabay sa tulong at gabay ng banal na Espiritu ng banal na Espiritu na ako na ako magiging mabuting halimbawa magiging mabuting halimbawa para sa mga kapatiran para sa mga kapatiran bilang pagtalima bilang pagtalima sa ginawang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo ating Panginoong Hesukristo na ako'y mamumuhay ayon sa salita ng Diyos. sa salita ng Diyos. Na ako'y maglilingkod sa kapatiran at gagawin ang lahat ng aking makakaya upang ang iglesyang ito ay mamuhay sa pag-ibig at kapayapaan. Na ako'y magsisikap upang magtagumpay ang gawain ng Diyos sa gitna ng mga programa at proyekto pangalan ng simbahan ng Joy of Faith Church. naway tulungan ako ng Diyos. Amen. At bago po natin paupuin ang ating bagong pastor, hinihingan ko po ang ating chairwoman upang ipanalangin po silang mag-asawa. Lagi po, pagka may pastor, laging dapat kasama ang asawa. Amen. Sorry. At Sister Chris. Sa Sister Chris. Ayan, dito yun. Ayun. Tayo pong lahat ay tumayo at ating ipanalangin ang ating bagong appoint na full-time pastor ng Joy of Faith. Father, we thank you for this moment that you have planned ahead and you have purpose ahead, Lord. Thank you because your gifts and call are irrevocable, Father. Hindi mo binabawi ang mga bagay, Panginoon, na plinano mo na ngayon sa buhay ng aming Pastor Ino. And thank you because you have given us another gift in our church in the person of Pastor Ino bilang isa
maging kaisa sa aming mga pastor. Salamat po na siya, Panginoon, ay gagamitin mo upang makatulong sa pangangalaga ng iyong iglesia. Lord, thank you because we believe, God, that you will guide him in the life of discernment, Lord. Na Lord, lagi, Panginoon, yung guidance and wisdom, Panginoon, ay isisik niya mula sa iyong salita. At sa mga tao, Panginoon, na namumuhay ng malapit sa iyo, kagaya, Panginoon, ng aming mga mentors, ng aming senior pastors. Salamat, Lord, because you will also lead him into the life of willingness, God. Ano man, Panginoon, ang ipapagawa mo sa kanya, ililid mo sa kanya, even if it is outside his comfort zones, Lord, he will be willing to do it, God. Even, Lord, you will lead him into the life of obedience, Lord, that even when it is challenging, kapag dumating na sa challenging part ng paglilingkod, Lord, yung kanyang puso, yung kanyang isip, and his spirit is continually obedient to your voice and your call. Lord, even, Lord, dalangin namin that you will lead him into the life of perseverance, Lord. Yung steadfastness, yung firmness, Lord, sa calling mo, Lord, even through the times of difficulties. And Lord, you are calling him into the life of humility. Salamat, Panginoon, ang iyong mga lingkod ay pinagkakalooban mo ng kababaang loob, na ikaw ay mag-work pa thoroughly and fully sa kanilang buhay dahil ang kanilang buhay, Panginoon, is surrendered to you. Father, thank you dahil ikaw, Panginoon, ang magiging rock niya, ikaw ang magiging fortress niya, at ikaw palagi, Panginoon, ang magiging savior niya in all the days of his life. Thank you, Lord, because your word will continually become the light unto his feet and the lamp unto his feet and the light unto his path, Lord. Thank you because your word will continually warn him, your servant, and keep him away from following the wrong ways, Lord. And Lord, ang pangako mo, Panginoon, that when we obey your word, you give us a lifetime guarantee, which is great success, Father. It is written in your word and we claim it in the life of our Pastor Ino. Thank you, Lord, because sabi nga, Panginoon, sa aming mga natutunan, when you call a person, you call a family, Lord. Kaya, Panginoon, dalangin namin ang si Pastor Ino, ang kanyang asawa, si Zia, at kanyang magiging mga anak pa, Panginoon, ay buo, Panginoon, na susunod sa inyo, O Lord. Kayo ang mag-iingat ng kanilang buhay, Panginoon. Kayo ang mag-iingat ng kanilang patotoo, Panginoon. Kayo ang patuloy na mag-shape ng kanilang future sa inyong mga kamay, Panginoon. And thank you once more because we are establishing, Lord, your word in Proverbs 4 verse 12, that his progress will have no limits as he come along with you, and he will never stumble as he walk along your way. Father, thank you for this calling. We love your calling, Lord. We are grateful for your calling. At kagaya ng sinabi, Panginoon namin, Pastora Blessa kanina, your calling is a privilege, God. Thank you for calling us into a life of living closer to you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ang tagumpay ng kanyang paglilingkod ay sa inyo namin ina-anchor ang lahat ng ito. Thank you, God. We give you praise with this moment, God. In Jesus' name, amen. Amen. Mayo ka at magpakarami. Hallelujah. Ngayon po ay meron tayong 3 minutes bago mag-10. Actually, sabi ko nga po, one service lang po tayo. Pa-remind, thank you so much po. Maraming salamat po. One service lang po tayo today. Kuya Popper. Okay, so pero bago po kayo umuwi, ngayong araw na to, ayaw namin kayo umuwi na nagugutom, okay? Kasi meron pong may nag-birthday ngayong araw na to. Gusto niya po tayong pasayahin kahit na may bagyo. O, batiin niyo naman po, andyan po sa likod. Si Brother Joey po, birthday niya po ngayon. Happy birthday! Ay. Ang hindi kumanta, walang food. Ay, lumakas. Tawagin na si Brother Joey. Sino sa leader ni ating Brother Joey? Panalangin na. Halika dito, Brother Francis. Hallelujah. Ayan.
Panalangin natin si Brother Joey. Sama nyo na rin po panalangin for the food na prepare po sa bawat isa sa atin. Aniwala po ba kayo, Brother Joey is a blessing po, hindi lang sa kanyang pamilya hanggang dito po sa ating church. Panalangin. Okay po, tayo po yung manalangin toward yung ikamay po natin yung Brother Joey. Lord, patuloy po, Panginoon, na ang kaibigan ko ito ay patuloy na gamitin mo po sa iyong kingdom po, Panginoon. Dalangin ko, Lord, at dinideclare na ang lahat ng desire ng kanyang puso ay ipagkakaloob mo po sa kanya po, Panginoon. At ang kanyang buhay po, Panginoon, ay patuloy na gamitin mo po sa kanyang family, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kaibigan po, Panginoon. Patuloy na gawin mo pong display center po, Panginoon, ang kanyang buhay, no, kung gaano ka po kabuti sa mga taong patuloy na nagtitiwala at sumusunod sa iyo po, Panginoon. Ngayong araw na ito, sa kanyang kaarawan po, Panginoon, ay dinideklara po namin na ang lahat ng mga bagay na kanyang hinihiling ay ipagkakaloob mo po sa kanya po, Panginoon. Patuloy, Lord, na palakasin mo po ang kanyang physical na katawan, maging ang kanyang spiritual na buhay po, Panginoon, ay patuloy na palaguin mo po, Panginoon. Pagpalain mo po siya sa kanyang negosyo, maging sa kanyang puso po, Panginoon, na patuloy na nagbibigay at patuloy na magpapagamit sa iyong kingdom po, Panginoon. At patuloy, Lord, na gamitin mo po siya sa mga taong nakapaligid sa kanya at sa dinidesire po niyang makuha ang lahat ng kabataan doon sa kanilang compound po, Panginoon. Dinideklara po namin ang lahat ng bagay na ito, Lord God, sa tanghaling ito. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday! God bless po. Ayan. Uy, parang ang saya nyo Okay. 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 So, ayun po. So, huling balita po, wala din pong SOL ngayon, no? Wala din. Oh, yay! Pero uuwi po kayo ng maaga, ha? Para hindi kayo abutin ng ulan. Okay, sige po, ushers and servants. Maraming salamat po. Meron po tayong Thursday midweek service. Mag-usap na po yung sasama may humabol po sa Campus Reb. Okay? Kukunin na po yung ticket this week. Okay? Intayin nyo lang po yung inyong mga tickets.